As Bisaya, nakakagat ko yung dila ko kasi nabubulol ako. Kahit anong gawin ninyo sa akin, balibaliktarin niyo man yung kwento. Ang galing talaga ng mga Pinoy. Yung practice pala, yes, mix perfect, pero yung progress. Bakit importante ang practice at exposure pagdating sa communication, lalo na kung nasa affiliate marketing ka? Okay, una siguro yung practice. May ikukwento ako dito. Nung nag-umpisa ako, so ang i-share ko sa inyong platform is dito. Kasi dito ako nagla-live talaga, no? Na dito ako nagpa-practice. Like, syempre, pag baguhan ka, wag mong i-expect na ang dami mong viewers. Hindi naman tayo sikat, di tayo kilala. So, nung nag-start akong mag-live is walang viewers. So, tinatak ko sa isip ko talaga, as in tinatak ko na kung walang manood, iisipin kong practice to. As Bisaya, nakakagat ko yung dila ko kasi nabubulol ako. Pero sa bandang isip ko, wala namang nanonood eh. Bakit ko titigilan? So, ganun ako tumatakbo yung utak ko habang nagla-live. Tapos, nung unang live ko, bulol-bulol, di ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong isa-shoutout. Wala namang nagjo-join. Pangalawang day ko, doon ko napatunayan na kailangan kong mag-show up ulit. Din doon ko napatunayan na yung practice ko nung una, nag-improve ako sa pangalawang araw pa lang. Yung bulol ko, aba, meron ng mga nag-join. Kaya kong, uy, shout out! Kay ano, ganyan. So, yung practice pala, yes, mix perfect. Pero, yung progress. Practice makes progress po. Siguro masasabi ko na yung pagpapractice kong yon, ang bunga sa ngayon, actually pag tinitingnan ko, grabe, ang laki ng Malayo na. improve. Kaya wag kayong matakot mag-practice. Yung Mm. practice talaga is mapaproud ka sa self mo sa mga kahit pangatlong araw pa lang pag tiningnan mo, mapaproud ka sa self mo. At yung exposure, dapat tuloy-tuloy na mag-show up. So yun lang Ang siguro yung galing. pinakamaiksi. Simple. Oo. Gusto ko yung part na sinabi mo na yung first day mo is talagang bulol-bulol ka pa. Kasi Yes. na-experience ko din yan na parang hindi mo alam yung sasabihin mo sa live pero kailangan mo mag-project na parang, teka, parang marami yung nanonood. So kahit kilala mo naman yung nanonood na family mo lang, so parang feeling mo at least may nag-shoutout sa ating unang viewers o dalawang viewers, pero alam mo na family mo lang yon. Pero at least kailangan mo magtuloy-tuloy eh. So practice talaga at exposure pagdating sa communications. Para sa'yo, Miss Yang, bakit importante na ginagawa mo na para mas mahasa ka sa communication? Thank Ayun. you, Miss Mitz, again, para sa akin, ang pwede kong maikwento ngayon dito is yung sa pag-VA. Nagkakaroon doon ng exposure. Yung exposure is kayo na magkakasama, nagzo-zoom kayo, nag-uusap-usap kayo Mm-mm. doon, para nang sa ganun masanay kayo na kung sakali man na makapag-land kayo ng client is hindi na kayo mabubulol or hindi na kayo mahihiya na makipag-usap sa kanila kasi nga, yung exposure ninyo isa't isa ay okay na. So, yung sa amin kasi doon is merong internship na nangyari. So, nagkaroon muna ng practice na parang in-interview ka ng client. Kasi yung sa internship nung sa VA, di ba? Parang in-interview ka ng kunwari client. Pero, alam mo yung nagagawa mo na siya na akala mo parang kasi pagka yung sasabak ka lang bigla, merong kasing tao na mas prepared yung mag-practice ka muna. Unlike dun sa mga skills talaga natin na hindi natin inaral talaga na kusa siyang tumubo sa atin na parang ito Mm-mm. ako eh. So, kahit anong gawin ninyo sa akin, balibaliktarin niyo man yung kwento, kaya ko yan Mm-mm. sagutin. Pero may mga part kasi na kagaya nung pag-aaral dun sa VA na prinactice natin siya eh. Hindi naman natin malalaman kung papaano siya gawin kung hindi tayo nag-practice sa maraming pag-aaral dun, training, whatsoever, na ginawa bago kayo maging expert doon sa part na yon. So, kaya nga 'di ba, continuous learning. So, yung pagpapractice, napakahalaga kung gusto mo talagang maging expert dun sa bagay na yon. So, pagdating sa communication, malaking bagay para sa akin na na-practice ko siya before bago ako nakipag-communicate sa mga client. Kung ano man yung gusto nilang tanungin sa akin is kaya kong sagutin kasi meron na ako dating background, meron na akong na-practice dito sa pag-intern ko. So, yun yung para sa akin, napakahalaga siya. Like sa mga business, hindi naman ibig sabihin na nandyan ka na alam mo na lahat 'di ba? So, napakahalaga na kailangan mo munang equip yung sarili mo, ma-practice muna lahat bago ka sumalang dun sa final. Sabi nga nila, 'di ba? Parang pageant din Mm-mm. 'yan, may practice kami. Merong rampahan diyan na nagaganap na kung paano yung projection mo bago kayo sumalang dun sa final. Parang ganon. Mm-mm. Practice. Mailabas mo yung gusto mo talagang ilabas. Yun. So I believe, Miss Yang, na pwede nating isama dun sa practice yung ginagawa mo dyan as part of your communication dahil nasa Paris ka. Di Mhm. ba nag-aaral kayo ng French language? Mm-mm. And then you are practicing French language para makakommunicate dun sa community nyo. Exactly. Yes, Di ba? exactly.
Kasi no, nabanggit mo na nag-aaral kayo ng French language and also nagtuturo kayo. So, to Mm-mm. communicate. Ang galing talaga ng mga Pinoy kasi isipin mo, ang layo ng nararating natin eh. Kahit saan parang pwede tayo, fit tayo. Kunting pagpraktisan lang natin yung isang bagay, kaya na natin i-communicate yan eh. Kasi Mm-mm. naniniwala rin ako tayo mga Pilipino, pag lumabas tayo ng Flexible. bansa, Flexible. napaka-flexible natin. At saka kahit anong klaseng language pa yan, maa-adapt natin kasi kailangan natin makipag-communicate sa kung anong lahi yung kaharap. I hope dun sa mga viewers natin, still learning kayo sa mga napapag-usapan namin kasi talagang marami kayo mapupulot. Especially kapag gusto ninyong mag-turn into business, lalo na pagdating sa online business. So para sa aking pang-apat na questions, so ano yung magiging advice mo para dun sa mga tao na feeling nila hindi sila pang sales or hindi sila marunong magsalita? Ay, napakagandang tanong.